Alam nyo ba kung paano nagiging deacon, pari o obispo ang isang tao? Sa pamamagitan iyan ng isang sacrament o tinatawag na Sacrament of Holy Orders. Ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa sakramentong ito dito sa bagong episode ng Shortcut. Ang sakramento ng orden o tinatawag na Sacrament of Holy Orders ay nabibilang sa mga sakramento ng paglilingkod o Sacraments of Service. Ito ay binubuo ng 3 degrees, diaconate, presbyterate at episcopate. Sinasabi ng ating katisismo na ang sakramentong ito ay isang tanda na ipinagpapatuloy ni Kristo ang kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang simbahan hanggang sa wakas ng panahon. Aside dito, ibinilin din ni Jesus ang pangangalaga ng kanyang kawan sa kanyang mga apostoles na silang naging kanyang kinatawan dito sa lupa at ipinagpasa-pasa nila sa pagdating ng mahabang panahon until the present time. Kaya ang ating mga pari, obispo at diakono ay mayroong tinatawag na apostolic succession sapagkat ang kanilang office o function as ordained ministers ay nakaugnay sa mga apostoles. Sino naman ang maaaring tumanggap ng Sacrament of Holy Orders? Sinasabi sa Catechism of the Catholic Church at hango sa batas ng simbahan o canon law, tanging ang lalaking bininyagan lamang ang makakatanggap ng valid na ordination. Para sa pagsasagawa naman ng sakramentong ito, ang bishop ay ang siyang natatanging minister o ang makapag-ordina ng pari. During the ordination, ipinuputong ng obispo ang kanyang mga kamay sa ulo ng ino-ordain at sinasabayan ito ng kanyang consecratory prayer upang hingin sa Diyos ang kanyang banal na espiritu para gabayan at bigyan ang ordinand ng grasya na proper para sa kanyang magiging ministry. Ano naman ang mga bunga ng sakramentong ito? Ang taong nakatanggap ng valid na ordination receives indelible spiritual character o karakter spiritual na hindi mapapawi. Ang inordinahan ay nagiging larawan ni Kristo upang maging instrument niya para sa simbahan bilang kinatawan at ulo ng simbahan sa kanyang threefold office: pari, hari, at propeta. Bukod dito, the Sacrament of Holy Orders cannot be repeated or conferred temporarily. Ibig sabihin, kailanman ito ay hindi matatanggal sa inordinahan at ang kanyang pagiging pari, diakono o obispo ay panghabang buhay nang nakamarka sa kanyang kaluluwa. Tunay na napakahalaga ng role ng diakono, pari at obispo sa buhay natin bilang simbahan sapagkat sila ang nagsisilbing dispensers ng Diyos ng kanyang grasya sa atin na nakukuha natin sa mga sakramento tulad ng binyag, kumpil, kumpisal, at iba pa. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-aaral ng Catechism tungkol sa Sacrament of Holy Orders. Para sa mas kumpletong detalye, iniimbitahan namin kayong basahin ang CCC 1536 hanggang 1600. Ako po si Brother Nico OP at ito ang Shortcut.